Good morning Pilipinas and good morning world! And magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sa sulok man tayo ng ating mundo. Sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Alright, so nandito naman po tayo sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jalarabi TV na kung saan makabayan, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga issue, panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero rubigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Friday sa ating lahat. Yes, thanks God, it's Friday na Friday, and today is December 1 mga kabayan. And I think you already know na si Sir Jose Marichan ay ready na po na mga ruling mga kabayan. Nakita rin po natin doon po sa isang segment po sa network na kung saan nagpalabas na siya ng kanyang music video at sabi pa kanya mga kabayan na pwede na ba daw siya mga ruling. Pwede na ba mga rolling si Jose Marichan mga kabayan? Well, no problem yan. Siyempre, maganda po yung Christmas season kasi nga nandyan din po yung mga bata, mga rolling mga kabayan. And I think, and I'm sure, na karamihan po sa inyo ay ready na yung mga Christmas gift. At marami na rin po dito na mga inaanak ni Sir Ivan naghihintay sa gift ni Sir Ivan mga kabayan. So anyways, ang saya po ng Christmas season. Nakasanayan na kasi natin mga kabayan at talagang culture na ito ng mga Pilipino na mag-celebrate kasi tayo ng Christmas, diba? So napaka-happy talaga ng Christmas, lalong-lalo na kapag kasama natin ang ating pamilya mga kabayan. Again, advance Merry Christmas sa ating lahat. It's Christmas season! Okay, so before tayo mag-start mga kabayan ng ating balitaan ngayong araw, siyempre pasalamatan ko muna po yung nagbigay sa atin ng super thanks sa ating last vlog. Nagbigay sa atin ng super thanks si Ma'am Olivia Lupigalake ng 5 pounds. Thank you so much. And also, agree po natin ating mga kababayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng alang birthday ngayong araw. So, happy birthday! And also mga kababayan, siyempre i-acknowledge po natin, i-shoutout natin ating top 5 commenters. Yung marami pong binitawan na comments sa ating last vlog, top 5 commenters, nandito po sa ating listahan mga kababayan. I-shoutout natin si Ma'am Shane Sibal, si Iyeng Gementiza, Wilfredo Olayao, Maria Cristina F. Malimbao, and Sis Queen o Posong Inami. Siya nga pala mga kababayan, meron kong nakita dito na pangalan na si Sir Wilfredo Olayao. Alam nyo ba si Sir Wilfredo ay anti-Ivan ho yung mga kababayan? Pero at least nag-participate dito sa atin. Si Sir Wilfredo, lagi po niyang sinusapalpal si Sir Ivan mga kababayan. But I like it. Welcome ho yan lahat. Kasi gusto ko rin po na mabasa yung mga against sa ating paniniwala mga kababayan. Gusto ko rin po na makita yan. At saka gusto ko rin po na makorek nyo si Sir Ivan araw-araw mga kababayan. Kasi nga, nobody is perfect. At saka iba-iba tayo ng mga opinion dito. Normal lang po na mapalabas tayo ng ating opinions mga kababayan. Again, hand salute dito kay Sir Wilfredo Olayao. Okay, so pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong nakansila na visit or trip po ni PBBM doon sa Dubai na kung saan supposed to be aattend siya ng conference doon po sa tungkol ito sa climate change for environment mga kababayan doon po sa Dubai. Pero ito po ay kinansila ni PBBM dahil meron pong napaka-importante na update tungkol doon sa nawawala po na 17 na mga seafarers doon sa Red Sea mga kababayan. Alam niyo ba yung balita na yan? Na yung parang inatake po ng mga terorista. I'm not sure kung ano po yung grupo na yon, pero merong 17 kasi na mga seafarers ang nakuha ng mga kababayan. Pero meron pong update. So si PBBM nag-decide siya na kansilahin na po ang kanyang trip at papunta ng Dubai kasi nga mas importante po dito yung buhay ng tao mga kababayan. Ganyan po ang Pangulo natin kabait at ganyan po talaga kaparidad po yung mamayang Pilipino. Ang kapakanan po ng mamayang Pilipino iniisip po yan ni PBBM mga kababayan. So anyways, yung trip na yan papunta po ng Dubai, pwede naman po yan atinan po na ibang tao mga kababayan. So yung I think yung taga DNR yata yung ipidala niya, yung isang parang sa cartoon na icon yata yon. Nakalimutan nga lang, ay siya nga pala.
Napansin nyo ba yung yung ating sekretary po ng DNR, parang meron siyang kahawig po na cartons mga kabayan. Nakalimutan ko lang pero meron siyang kahawig. Siya po yung ipapadala po ni BBM doon sa Dubai mga kabayan. Well, joke na naman yun. Secretary, joke lang yun joke lang yun. Anyways, isa rin po sa pag-usapan mamaya mga kabayan, ito pong nakakagula talaga na kung saan meron ditong mga politiko, mga high officials, mayors, colonel, general na na-scam po dito sa isang investment scam mga kabayan. Yes, isipin niyo yan, mga higher officials na scam sa isang investment scam mga kabayan. Mamaya papakita natin yan at saka pag-uusapan rin po natin si Senator Bato kasi nga talagang kakastiguin na niya dito si Raulo Manuel mga kabayan. Napapansin niyo ba tungkol kay Senator Bato na kung saan after po dito nakausap niya si BBM, siguro that is maganda po yung outcome po na pag-uusap po ni Bato at saka ni BBM. Ito po tungkol sa ICC mga kabayan. Napansin ba natin sa last po na interview kay Bato na talagang napaka-happy niya mga kabayan? Well, I am very sure and I'm happy for Senator Bato kasi nga maganda po yung pag-uusap po ni BBM at saka ni Senator Bato mga kabayan. Pero I think, ito opinion ko lang at saka ito na po yung aking analysis sa nangyari mga kabayan sa pag-uusap po ni Senator Bato at saka PBM, baka ito po yung kapalit mga kabayan. Well, huwag nyo lang pong sasamain. Siguro lang hindi ko sinabi na ito'y totoo. Baka ito po yung kapalit, baka binigyan po ng mandato si Senator Bato na iimbestigahan na niya itong mga sangkot po ng NPA o yung mga salot ng lipunan na nandyan po sa Kamara mga kabayan. Diba? Hindi natin alam. Baka yan po ang plano ngayon ni Senator Bato dahil ito po yung mandato po ni BBM. Mas maganda ngayon mga kabayan para po linisan po ng mga salot na nandyan po sa Kamara na talagang paano dito at parang linta na laging sumisipsip dito kay Speaker Martin Romualdez. At dahil po sa pagsipsip dito ni Raul Manuel doon po kay Speaker Martin Romualdez, unti-unti pong nasisira ang pangalan ni SMR mga kabayan. Di ba? Ito po yung planado nila ni Raul Manuel, ni Brosas at saka ni Franz Castro na lagi sila itong dumidikit po kay SMR para po masisira yung pangalan po ni SMR mga kabayan. So yan po ang update ngayon. Saka pag-usapan natin yan mamaya. So, pag-usapan rin po natin mga kabayan, ito ring update tungkol dito sa, I think nabalitaan nyo na po, na merong isang vlogger, Australian citizen, na nagngalan po na Dwayne Woolley mga kabayan. Nakita nyo na ba na kung saan siya po in-scam dito na isang tricycle driver mga kabayan? I think napanood nyo na po yung vlog ni Dwayne Woolley. Kilala ba natin si Dwayne Woolley mga kabayan? Yung isang Australian na magaling po magsalita ng Tagalog. Pero meron siya na pangasawa mga kabayan na isang Pinay, isang Bisaya, I think, at saka nirahan sila noon dun sa Leyte mga kabayan. Pero currently, nandyan na po sa Manila, nanirahan si Dwayne Woolley mga kabayan. Kasi nga nakita ko noon sa isa po sa kanya mga vlog na nandun sila, nanirahan po sa, I think Albuera yata yon, Albuera Leyte. Pero alam nyo, maganda po ang ginawa ni Dwayne Woolley kasi nga through sa kanyang vlog mga kabayan, nabigyan tayo ng babala tungkol dito sa mga tricycle driver na mahilig po mang-scam ng mga foreigners. At hindi lang po foreigners mga kabayan, meron po mga kababayan natin, mga Pinoy na in-scam po ng mga tricycle drivers. Okay? So ipapakita natin mamaya ang kanyang vlog at lalong-lalo na pag-usapan po natin mga kabayan yung nangyaring investigasyon doon sa Kamara tungkol po sa SM Inay mga kabayan. Siyempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan. Palagi itong meron dalambaw ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Alright, so before tayo magsama mga kabayan, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin ito mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Team supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga Sukids Ting Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Ting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel.
Okay, so before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita mga kaabayan at lalong-lalo na yung investigation po doon sa Kamara tungkol sa SMNI, yung ginawa po ni Ka-Eric mga kaabayan. But before that, dito muna tayo sa balita kay PBM na kung saan ito po yung update mga kaabayan, kinansila na po ni PBM ang kanyang Dubai trip dahil nga merong pong update tungkol doon sa na-hijack na barko doon sa Red Sea mga kaabayan. I think alam na ho natin yan. Ito po yung napaka-importante mga kaabayan. So, for more details, let's watch this. Nakansila ang Dubai trip ni Pangulong Bongbong Marcos dahil yan sa anya important development kaugnay sa mga Pilipinong bihag sa hinijack na barko sa Red Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Maagang dumating sa Villamor Air Base sa Pasay ang mga delegasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kasamang pupuntang Dubai para dumalo sa Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change o COP28. Kabilang dyan ang kanyang economic team na sina Finance Secretary Benjamin Jokno, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at DTI Secretary Fred Pascual. Nakahanda na rin ang aeroplanong sasakyan nila pero kaninang pasado alas 8 ng umaga, biglang may inanunsyo si DILG Secretary Benher Abalos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga po ay dapat na patungong Dubai, no, for the COP ang ating mahal na Pangulo. No? Ito po ay tungkol sa framework ng United Nations climate change sa environment. Ngunit ito po'y na-cancel ngayong umaga. Ang kanselasyon ng biyahe ni PBBM ay dahil sa anyay important development sa 17 Pilipinong seafarer na sakay ng hinijack na barko sa Red Sea. Sa social media post pa ng Pangulo, sinabi niyang makikipag-meeting siya ngayong araw para sa pagpapadala ng high-level delegation sa Tehran, Iran. Magbibigay rin ng mga tulong sa mga Pilipinong hostage. Nang tanungin si Abalos kung anong tinutukoy na importanteng development at kung gaano ito kaseryoso, matipid ang sagot ng kalihim. Anything that will be involving our seafarers ay napaka-importante para sa ating Pangulo. Pero at this point, sana maunawaan nyo, hindi ko pwedeng i-discuss kung ano nangyayari because of the sensitive issues. Secretary, ganun kaseryoso yun? Kaya talaga... Well, I cannot comment on that. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, nasa maayos ng kondisyon ng mga Pilipino seafarer at inaasahang mapapalaya rin kalaunan. Dahil sa kinansilang biyahe ng Pangulo, si DENR Secretary Antonia Yulo Loizaga na muna ang magiging kinatawan ng Pangulo sa Climate Change Summit. May mga inaayos din silang bilateral meetings para sa Pangulo. Nakatakda rin sanang makipagkita si PBBM sa Filipino community doon. Si Yulo na ang naatasang magbasa ng 2 pahayag ni PBBM sa taunang summit. 237 registered on-site delegates na nagre-represent sa 16 na ahensya at members ng civil society ang Pilipinas. Ang ilan sa kanila nasa Dubai na, habang iba pa, gaya ni Abalos, ay bukas pa ang alis pa Dubai. Alam niyo mga kaabayan, ganyan po na klase na karakter ang hinahanap ko sa isang presidente, katulad po kay PBBM. Honestly, napakaswerte natin na si PBBM po yung naging Pangulo. Kung iba yung mga kaabayan, well, I don't know. Pero at least si PBBM po yung naging Pangulo mga kaabayan. Kasi nga, iniisip niya dito yung kapakanan po ng mga Pilipino. Kinansilan niya lahat. Yung visit trip niya sa Dubai mga kaabayan. Anyways, yung visit trip niya sa Dubai, pwede naman kasi na ibang delegates na po ang ipapadala dyan. At saka, pwede naman po siguro na dumalo siya sa ibang time mga kaabayan. Napaka-importante po yung buhay ng Pilipino. Kasi nga ito po tungkol dito sa seafarers na hinijack po yung barko doon sa Red Sea. At least meron ng update mga kaabayan. At least nakita rin po natin na nasa magandang kalagayan yung kababayan natin mga seafarers. Okay? So ngayon, pag-uusapan na natin, ipapakita ko sa inyo yung nangyari na investigation doon sa Kamara mga kaabayan tungkol sa SMNI. So, for more details, let's watch this. Ginisa sa Kamara ang SMNI tungkol sa report nila ng travel expense ni House Speaker Martin Romualdez. Git ng Kamara, fake news ito. Pero depensa ng SMNI, nagtatanong lang naman sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ang SMNI episode na ito na may patanong na pamagat na Speaker Romualdez, inabot ng 1.8 billion pesos ang travel expense ang naging sentro ng pagdinig kanina ng House Committee on Legislative Franchises tungkol sa umunoy fake news ng SMNI.
Pinunayan ni Quezon Representative J.J. Suarez ang idinepensa ng legal officer ng istasyong pag-aari ng Suarez Sub Media Corporation. Walang fake news at nagtatanong lang naman daw ang anchor ng programa. Now, I want to know, Mr. Chair, and I would like to establish, saan po nyo nakuha, I would like to direct my question to SMNI who could answer this. Mas mabuti ho sana, may I know from the COMSEC kung nandito ba yung mga anchor nung show na yun? And let me know what show was that? Mr. Chair, sino po ang sasagot? Ang tanong ko simple lang po, saan ho nyo nakuha, what was your basis to allege that the Congress spent 1.8 billion pesos? We have to know the source. Mr. Chair, we were not hired or engaged by the anchor Eric or Dr. Badoy, but we were legal officers of SMNI. So we are not authorized to answer in behalf of the anchors. So in short, Mr. Chair, you are not in a position to answer the question. And second, Mr. Chair, there is a disclaimer of SMNI that any statement made by the anchors are not the official stand of SMNI. Yes, Mr. Chair, although it might not be your special stand, but it's still, you are the franchise shareholder and you are responsible for the provisions stated in your franchise. We are talking about Section 4. Now we are trying to establish whether you are in violation of this section. Now, also with regards to the Broadcaster Code of the Philippines, news report shall be factual. So, kailangan factual yung report ninyo. Now, aside from that, Mr. Chair, news sources, only news that can be attributed to a source shall be aired. So, kung ganon, kung wala kayong source, gawa-gawa lang ho ninyo yun. So, in short, Mr. Chair, it is very clear na ginamit lang ng MSNI to have a smear campaign against Congress. Ang dami yung violations, Broadcaster Code, yung Section 4. So, that is why, Mr. Chair, I insist that this committee should call or invite or require the attendance of the two anchor persons. Ilan bang anchor persons? Anong show ba ito, Mr. Chair? Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Yes. Ilang anchor person po ito? There are four. There are four, Mr. Chair. So, pwede po bang, Mr. Chair, ibigay ninyo yung mga pangalan sa committee secretariat so we can invite them? And the main, there are four anchors, Mr. Chair, but the main anchors, there are two. Eric Celis and Dr. Yusek Lorraine Badoy. We might as well invite all of them, sir, since they are the one anchor persons in according to J.J. Suarez, they served as a panel. So mayroon pang nagsabi na baka malaking gastos o ganito, ganon. In short, we might as well. Kung imbitahin natin sila, imbitahin na po natin, Mr. Chair. Can we do that? Yes, we will do that. The committee secretary is directed to invite the anchors in the next hearing. Mr. Chair. Yes. If I may just inquire from SMNI, are those two anchors, do you air in Manila or are you based in Davao? No, we're based in Makati. So those two anchors are presently within the vicinity? Yes, Mr. Chair. So why don't you invite them and come now? Kung nandito lang naman pala sila. So we try to call them, Mr. Chair. Okay, thank you. Let them come now. I mean, para hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Kung nandito lang naman pala sila. Dapat, actually, Mr. Chair, sorry, Pong Johnny, I think you should have been duty-bound to bring them along already. Alam niyo naman na ang pag-uusapan natin dito yung show nila. Di sana sinama niyo na sila. Mr. Maling, do you confirm this? Yes, Mr. Chair. These are the right I figures? do confirm what the agenda said. Thank you very much. Sir Chair, can Yes. I proceed? Proceed. So maliwanag po sa lahat, Mr. Chair. The record shows that Congress for the year 2023 has spent only 39 million pesos. Malayong-malayo po doon sa alegasyon ng SMNI
that Congress has spent 1.8 billion pesos. Now, let me read again so that the SMNI officers will be enlightened. Responsibility to the public, Section 4 of your franchise, of your Republic Act. The grantee shall not use its stations for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation. So very clear po dito, bawal po sa prangkisa ninyo na magsabi sa publiko ng mga maling reports or deliberately false information. Now, Mr. Chair, my question is, to the SMNI, why should you not be held liable when it is very clear that you have violated Section 4 of your franchise? Ano ang rason na may bibigyan nyo sa amin na hindi kayo dapat patulan o hatulan ng violation against your franchise? Very clear ho. Ang aligasyon ho ng SMNI, 1.8 billion pesos ang ginastos ng Kongreso sa traveling expenses. It is on record, and if you want that we can furnish you the records, nanditong finance officer, nandito SecGen, ang ginastos until October was only 39 million pesos. So it would be impossible na magkakaroon po ng gastos ng 1.8 billion pesos dahil yung budget for traveling expenses ni hindi nga umabot dun sa sinasabi niyong 1.8 billion pesos. Why should you not be held liable for this Section 4 responsibility to the public, Mr. Chair? Mr. Chair, can I answer it, Mr. Chair? Actually, Mr. Chair, there was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor guest is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, there was no deliberate false information. I'd like to invoke, Mr. Chair, the jurisprudence of the Philippine Supreme Court about freedom of press and freedom of expression. It is part of our constitutional and republican principle, Mr. Chair, as a country and as a republic, that there is a jurisprudence that freedom of press and freedom of expression includes some what they call this false or inaccurate statement, if there's any inaccurate statement. Freedom of press and the freedom of expression is one of the highest form of constitutional right in our Philippine Constitution. That's why there was no deliberate false accusation. And third, Mr. Chair, in every act provided under the Civil Code, there is a presumption of good faith. So the one who alleges bad faith on the part of SMNI, the one who alleges that there is violation of Republic Act 11422 should be the one to prove it, because we are presumed innocent, we are presumed doing within the bounds of the law. And humbly, Mr. Chair, what we are doing here, we acted in good faith. Humbly, we acted in good faith, and there was no statement, official statement given by SMNI. And ang ginagawa po natin ngayon, Mr. Chair, gumagawa po kami ng investigation, internal investigation, kung may nangyari ba talagang statement about the 1.8 billion. A question, attorney, is this. Congressman Joboy, what color is your baron? That is a question. But when you say on live TV, meron po kaming natanggap na balita. Ang speaker ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa traveling. Hindi lang yun. Baka madagdagan pa yan kung isasama yung entourage. Baka umabot pa ng 2 billion. Dinagdagan pa.
at sinabi, how do you spend 1.8 billion pesos? Umuwi pa ba siya sa bahay? That's not a question, attorney. That is, at the very least, malicious innuendo. At the very least. But from where I'm standing, that is a direct accusation to the House of Representatives. We cannot dictate on our anchors what questions to ask, how to ask it, when to ask it. In the same manner, if there are guests there, we cannot also tell the guests to answer this way or that way. They exercise a certain degree of independence. Pagdidiin naman ng mga kongresista, hindi rin pwedeng sabihin ng SMNI na protektado sila sa kanilang disclaimer dahil nasasaad sa Section 4 ng kanilang prangkisa o RA 11422 na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-eere ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, I'll resign. But if I can prove that the 1.8 billion that your program said is false, lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Kaya ka? Mr. Chair, if I may. Hindi, yes or no? I cannot answer that, Mr. Chair. I'm just a lawyer. That's not part of my authority. Paglilinaw ng House Secretary General, hindi 1.8 billion pesos, kundi 4.347 million pesos ang travel expenses ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Kung gastos naman ng buong Kamara ang sisilipin, aabot lang ito sa mahigit 39 million pesos. Humarap din sa pagdinig ang anchor na si Ka Eric Zelis. Giit niya, dalawa ang kanyang source tungkol sa travel fund ni Romualdez. Pero kalaunan inamin din niyang nagkamali sila at hindi nakumpirma ang impormasyon sa Kamara. Are you willing to recant your statements and apologize to Congress? If that will heal the wound of the degree of an amount of insult that was forwarded to Congress, kung ganun pong epekto niyan, wala pong problema sa akin personally yon. So may problema dito kay Ka-Eric Makahabayan. Yung informations po na ibinigay sa kanya, hindi niya ito kinonfirm. Parang, parang nagiging marites na po ito. Like, first of all, binigyan po ng information si Sir Ivan, tas binodcast ko kagad Makahabayan. Hindi ko man lang ito binalidate kung ito ba ito totoo or hindi. Diyan po nagka-problema itong si Ka-Eric Makahabayan. I think ang kailangan gawin dito ni Ka-Eric, dapat mag-public apology sa Makahabayan through sa kanyang programa sa Laban Kasamang Bayan para doon at least medyo gumaan po yung yung issue nila diyan sa tungkol dito sa issue po ng 1.8 billion Makahabayan. Kasi nga at least nanggaling na dito kay Ka-Eric na hindi po validated o hindi po dito nila kinonfirm yung yung informations na ibinigay niya sa kanya diyan po galing po sa Kamara Makahabayan. Pero para sa akin, dapat imbestigahan pa rin yung Makahabayan. Bakit si Ivan? Sinabi nga ni Ka-Eric na ang kanyang informations ay galing po dyan sa loob ng Kamara. So kung sino man yon ang nabigay sa kanya ng kamaritisan po na informations, dapat managot rin po Makahabayan. Diba? I think fair ho yan. So dyan naman tayo sa ibang usapin Makahabayan. Alam nyo ba na kung marami dito ang natuwa dahil nga December Makahabayan, so marami rin po dito ang natakot at talaga dito ay nalungkot Makahabayan. Bakit Sir Ivan? Dito po sa paghiwalay ni Catherine Bernardo at saka dito rin po kay Daniel Padilla Makahabayan. I think nabalitaan nyo na po yung Kathniel ngayon hiwalay na. Bakit maraming natakot Sir Ivan? Kasi nga siyempre si Catherine Bernardo Makahabayan na maganda ho yan, sexy na babae at isa rin po siya sa isa po sa mga pinaka highest paid na actress sa Pilipinas, si Catherine Bernardo Makahabayan. Pero ang nangyari, hiniwalayan pa rin siya dito kay Daniel Padilla. Diba? Maraming natakot kasi nga sexy nga si Catherine, maganda. How much more yung iba Makahabayan na hindi naman po ganun ka-sexy at saka maraming nga nagrereklamo.
Natawa nga ako doon sa ginawa na vlog mga kabayan ng mga komedyan po ng mga vlogger na kung saan umiiyak sila na paano na lang daw. Diba si Catherine at saka si Daniel is almost 8 years so sila na nagsama mga kabayan. Para ang kulang na lang sa kanila yung kasal na lang. Pero tingnan nyo, naghiwalay pa rin po. How much more daw yung mga medyo hindi sexy na babae, hindi ganun kagandahan na babae, mas malaking problema mga kabayan. Diba? Yan po ang point ng ibang tao. Kaya nga ginawa na itong memes, ginawan ho na ito ng kakatawanan po na vlog mga kabayan. As in, nakita nyo na po, ito tungkol po kay Kathniel. At alam nyo ba, na-involve dito yung pangalan po ni Andrea. Pero si Andrea mga kabayan, ibinagtatanggol po dito ni Christopher Men. Kaya nga, meron na lang pong ibang pangalan po na babae na sumulpot. Ito daw yung dahilan kung bakit daw na naghiwalay si Catherine at saka si Daniel Padilla makabayan. Merong ibang babae. Babae talaga eh. So Seba dyan, well, kulang kayo. I'm sure na yung mga partners nyo, ay mga loyal ho yan. Diba? Si Daniel, hindi loyal. Pero si Sir Ivan, loyal ho yan. Diba? So anyways, jump naman tayo sa ibang usapin mga kabayan. Well, pinapatawa ko lang kayo. Jump tayo dito sa, alam nyo, kung ginisaman dito yung SMNI, sila si Ka-Eric doon sa Kamara mga kabayan. Ito na namang si Malu Tequia ay gumawa na naman dito ng kapik newsan at talagang niloloko lang niya ang kanyang sarili para mapansin mga kabayan. Pinag-uusapan na naman po dito yung issue po na meron daw mangyayari na impeachment dito kay BP Sara. Ang ginawa daw na paninira kay BP Sara, ito daw ay demolition job kay BP Sara makabayan. Bring-note up na naman niya. Bakit? Kasi nga kapag tungkol sa impeachment makabayan, napakainit yan ng balita para ma-divert dito yung usapin, di ba? Ginisa po doon yung iseminay sa Kamara makabayan para ma-divert po yung atensyon ng mamayang Pilipino dito po sa kay Tequia. Pinag-usapan na naman niya yung tungkol sa impeachment. So, for more details, let's watch this. Paninira kay Vice President Sara Duterte, demolition job ayon sa isang political strategist. Si Val de Vinegracia magbabalita. Nais pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Ito ang nakikita ng political strategist na si Malu Tequia sa mga nangyayaring galawan sa Kamara simula nung nag-umpisa ang budget hearing. Matatandaan na kwestiyon ng mga mambabatas ang 125 million pesos na confidential funds na natanggap ng Office of the Vice President mula sa Office of the President. Gayon din ang hiling ng OVP at Department of Education na CIF para sa susunod na taon. Maliban dito, naging maugong din ang planong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Na-notice namin every Monday for the past 4 weeks, merong nangyayaring ganyan. Parang may planong sinusunod, pero piece by piece tinetest lahat yung pwedeng itapon sa kanya at kung paano magre-react siguro ang publiko. At the same time, kung paano magagamit ang mga institusyon para siguro maabot yung kanilang objective. Makikita natin sa mga nangyayari, talagang demolition job. Kaugnay nito, hindi maunawa ni Tequia kung bakit patuloy ang pangbubugbog ng isang sangay ng pamalaan kay VP Sara, gayon din naman ito tatakbo sa darating na 2025 midterm elections. Palagi rin anya sinasabi ni VP Sara na suportado nito si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, naniniwala si Tequia na sa kabila ng pahayag ni PBBM sa pagdepensa kay VP Sara sa impeachment, tuloy pa rin anya ito. Sa politika, pag nangyari plinano, no? Ang pagtigil sa impeachment, sa tingin ko, tinitingnan lang nila ang proseso. Sino sa mga legislators na kasama nila ang pwedeng tumimon sa ganong effort. Yung impeachment naman, kung meron kayong issue, pwede naman yung dalhin dyan. Pero hindi ako naniniwala na tigil yan. Kasi kung tigil yan, nakinig dapat ang House of Representatives. Maaga pang sinabi ni Presidente, nakinig sana. Hindi naman nakikinig, patuloy pa rin eh. So, itong ICC, nagulat ako. Itong sa SMNI, nagulat rin ako doon. So, makikita mo parang yung mga kaalyado o tumutulong kay BP Sara, tumutulong in the sense na lahat naman ng politiko pwedeng magsalita. Pero ito, hindi ako naniniwala na
tapos yan. Sa kabilang banda, iginit ni Tiquilla na kahit anong gawing paninira laban sa mag-amang Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi mawawala sa publiko ang uri ng kanilang pamumuno. Makikita mo yung talagang brand ng Duterte. Hindi mo maaalis yan sa taong bayan, hindi mo mabubura. Tatandaan natin, bumaba ang dating Pangulo na napakataas ng approval and trust rating. First in the history of Philippine politics na mayroong nagre-retiradong Pangulo na ganun kataas. Ngayon yung ginagawa sa anak, ang telling doon na sa tingin ko ang taong bayan talagang tiningnan. Kung CIF lang, dapat binuksan lahat, di ba? Pero siya lang, yung tinira. Kaya yung sinabi ni dating Pangulo, huwag niyo naman ganyanin ang aking anak. Sa ordinaryong Pilipino, ramdam yun. Kaya hindi ko alam kung paano nila babalik na rin ang storya. Nanghihinayang naman ang political strategist sa sitwasyon ngayon ng Uniteam dahil sa ilan na isinusulong ang pansariling interes. Ang tingin ko, parang merong mga tao sa paligid ng presidente na talagang ayaw kay VP Sara. Ang problema nyo, tingnan nyo yung mandato. Ang mandato hindi mo pwedeng itabi. Si Speaker, walang mandato yan na katulad ng Presidente at Vice Presidente. May mandato siya as congressional representative. Pero yung pagkahalal sa kanya bilang Speaker is the power of the plenary. Lahat sila bumoto. So, technically, hindi diretso yung mandato, hindi katulad ng Presidente at Vice Presidente. Imaginein mo, Admar, kung magkasama sila. No? Imaginein mo yung ekonomiya. Hindi stunt ang 20 pesos per kilo. Kaya nakakapanghinayang kasi nandun yung mandato Bakit ba pilit isatabi yung mandato at sirain yung isa? Isa lang ang ibig sabihin niya, makaabayan. Even though na sinabi na BBM na wala pong demolition job na nangyayari at wala rin po itong mangyari na impeachment dito kay VP Sara, ayaw nila na maniwala. Lalong-lalo na si Tiquilla, makaabayan. Bakit, Sir Ivan? Kasi kapag paniniwalaan nila si BBM, wala na sila itong magagawa po na content, wala na sila itong magagawa po na na parang ipapanira dito sa gobyerno natin, lalong-lalo na sa Kamara. Kaya nga binubuhay na naman ulit yung impeachment. Kasi nga yung impeachment unti-unti nawala, makaabayan. 'Di ba napapansin ba natin yung demolition job dito sa isang mga opisyal kay BBM, kay VP Sara, unti-unti nawala, makaabayan. Kasi nga natabunan po ng ibang mga balita. Binuhay ulit ni Tiquilla kasi nga para malagay na naman sila sa limelight, para mapag-usapan na naman itong si Tiquilla, makaabayan, at para mapag-usapan naman syempre yung gusto lang mangyari na palagi pong merong paninira dito sa gobyerno natin, makaabayan. Nagets ba natin? So ganun po yung mindset ngayon ng ibang mga DDS, lalong na itong si Tiquilla, makaabayan. Kasi nga kapag hindi siya mag-ingay dito, makakalimutan siya sa media o sa social media, makaabayan. So anyways, dyan naman tayo sa ibang usapin. Pag-usapan na natin, makaabayan, si Dwayne Wole, kasi nga itong vlog niya napaka-importante po. Nagbigay siya dito ng babala sa mamayang Pilipino dahil siya mismo, makaabayan, na scam po ng tricycle driver. So para natin maintindihan po ang balita, ipapakita ko sa inyo ang kanyang vlog, makaabayan. So for more details, let's watch this. Ingat po tayo sa mga scammer, ha? Mga scammer yan sila. Mga scammer yan sila. I was scammed by a tricycle driver here in Manila. I was staying in a hotel in Ermita, malapit po sa Rizal Park, malapit sa US Embassy, and I wanted to go to Robinsons Manila. As I was walking to Robinsons Manila, may lumapit sa akin na trike. Magkano sa Robinsons? 50 lang. Hindi ko kailangan sumakay ng trike. Pwede ko naman lakarin. It's a 10-minute walk, max. So sumakay lang ako ng trike niya. Along the way, he stopped to pick up a woman. Nakilala niya, friends sila. Tapos nakipag-usap sila. Pero hindi alam ng babae na marunong ako mag-Tagalog. Tinanong ng babae sa trike driver, saan daw siya? Talking about me. And then the trike driver made her be silent. He said, nagtatagalog yan. She said, oh. And then they didn't talk. I was like, okay. So we kept driving. It's super close. It's only like a 5-6 minute drive to get there. And he stopped again to pick up a man. May sumakay na lalaki. Kilala niya din yung lalaki. And they're all talking. We're about 100 meters away from Robinsons, Manila. And suddenly his motorbike just broke. It just broke down.
So he pulled over to the side of the road. So I got out of the trike and they're trying to work out kung ano nangyari sa motor niya. Sabi ko, lakarin ko na lang boss, malapit lang naman. So I pulled out 100 pesos and I gave it to him. I started to walk away. The trike driver called out to me and said, "Sir, 550. I turned around and said, "Ano?" He said, 550. I was like, 550 pesos? Sabi niya, "Opo sir, opo sir." And then his friends that he picked up started saying the same thing. "Opo sir, ganyan talaga po dito, 550 ang rate." I laughed. Sabi mo 50 pesos pag sakay ko kanina. Sabi niya, "Hindi sir, hindi." And all three of them are backing each other up. His two friends are supporting him. Sinusuportahan nila yung kasinungalingan niya na 550 daw yung rate. Akala nila dahil foreigner ako, mayaman ako. Hindi ako mayaman, maputi lang. I was like, bro, matagal na akong nakatira dito sa Pilipinas, dito sa Manila. Alam ko kung magkano ang rate ng mga tricycle. Hindi talaga abot ng 550 ang 600 meter na route. Sobrang malapit na yun eh. So I said, hindi ko talaga bayaran yung 550 boss. Okay? Sabi mo 50 pesos kanina, pagsakay ko. Ngayon, pagdating natin dito, naging 550 na lang bigla. And then I said, mga scammer pala kayo. And then grabe, galit na galit sila. Lalo na yung babae. Minamura ako. Mga scammer yan sila. So I just started to walk away. I started to walk to find help. Naghahanap ko ng Filipino na pwede magtulong sa akin. As I was walking away, two of them followed me, the woman and the truck driver. The other guy stayed with the tricycle. So I walked across the street and went to Mercury Drug. Lumapit ako sa gwardiya na parang nandun sa Mercury na banda. And I said, "Boss, pwedeng patulong? May niloloko ako. Niloloko ako ng dalawang yan." I explained to him na pagdating ko dun sa malapit sa Robinson, sabi niya 550 pesos ang bayad, hindi 50 pesos. Sabi ng gwardiya, ay. And then, the trike driver started to speak up and he said, hindi sir, kasi ganyan po talaga kaming mga private service. Private service. Sabi ko, ano, may free wifi at aircon yung trike mo? So I said, sige, ganito na lang, 200. I'll give you an extra 100. Hindi, 300 na lang daw. Kahit 300 na lang. Sabi ko, sobrang mahal na yun, pre. It's like a 5-6 minute drive. It's 600 meters away. Hey guys, nandito ako sa Manila. Sumakay ako ng tricycle. Sabi nila 50 pesos. Pag-abot ko, sabi nila 550 pesos. So, ayan. Okay, magkano? 200 na lang. 200 na lang. 200 na. Kasi sabi ng mga guard, 50 pesos lang talaga. Sabi mo 50 pesos, pag-abot ko 550. Oo. 200. Yung 300 abot na yan sa Ortigas. 200, ha? 200. Ito. 200. Okay. Salamat ha. Hindi, sinabi natin 50 pesos. Pag-abot ko 550. 200, okay na yan. 50 pesos only, 50 pesos. Thank you. 250. Okay. Thank you. 50. Ingat po tayo sa mga scammer ha. Mga scammer yan sila. Mga scammer yan sila. Pagsakay kayo ng truck. So, to all foreigners that are staying in Manila, that are riding tricycles and things like that, make sure you take a video when you ride a tricycle. Make sure you do that. Because even if you know how much they're supposed to charge, scammers will lie to you. And they'll say, it's 50 pesos. And when you arrive there, they'll pretend they said 550 or some other ridiculous price. Make sure you take a video so you can show them. Make sure the audio is clear that they said 50 pesos. I took a video with the guard who helped me out. Big shout out to him. Maraming salamat po. Hey guys, kasama ko ngayon si Romel. He helped me kanina. Tinulungan niya ako sa mga ano. Alam nyo, mayroon pong update tungkol po dito sa issue ni Dwayne Wally. Kasi yung nga-scam sa kanya makabayan na tricycle driver ay nahuli po. Hindi lang pala scam yung ginagawa nito makabayan, pati rin pala dito sa mga sa traffic, marami siyang mga violations. Kaya nahuli makabayan. So, for more details, let's watch this. Huli ang isang tricycle driver sa Maynila dahil sa patong-patong na traffic violation. Ang tsuper na pag-alaman ng suspect din sa paggogoyo ng isang Australian. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Beating the red light lang sana ang atraso ng tricycle driver na ito nang sitahin ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau sa UN Corner, Mabini Street sa Maynila.
Pero nanghingan, napag-alaman na wala palang lisensya ang driver na si Joselito Ortiz. Bukod pa rito, kolorom din ang tricycle na dala niya. Binara po siya nung traffic enforcer, then hinanapan po siya ng lisensya, and rehistro po nung ginagamit niyang tricycle, wala pong mapakita. Nang dalhin na sa Special Mayor's Reaction Team ng Manila Police District, namukan siya ng mga pulis. Bukod sa mga paglabag niya sa batas trapiko, scammer din daw pala si Ortiz. Siya raw ang nasa isang viral video na nanggoyo sa isang Australian na naging pasahero. Imbis daw kasi na 50 pesos, siningil ang dayuhan ng 550 pesos para sa wala pang 10 minutong biyahe. Nagbayad po siya ng 100 pesos yung Australian citizen dun sa tricycle driver. Doon po nagsimula na nagalit po itong tricycle driver kasi ang sabi niya is 550 daw po ang babayaran ng Australian citizen, which is hindi naman inaccept nung Australian citizen na ang usapan kasi nila is 50 pesos. Ayon sa mga pulis, hindi nagreklamo ang dayuhan pero bukas daw ang istasyon nila sakaling maisipan niyang sampahan ng reklamo si Ortiz. Depensa naman ng suspect, hindi naman daw siya ang nagpresyo ng 550. Sumang-ayon na lang siya sa pananaga dahil nangangailangan din siya ng pera. Kung kasama ko pang sabi ng 550, hanggang sa nagtalo na po sila. Ngayon sabi ko po, 300, my friend, okay na po 300. Kaya pa rin po pumayag na mga kasama ko. Kasalukuyan po na sa hospital po yung anak ko po nun. Higa po. May mensahe naman siya sa biniktimang dayuhan. Humihingi po ako ng suspensya po sa nagawa ko sa kanya. Sana po mapatawad niya po ako. Sa ngayon, nasa kustodiya ng MPD Smart si Ortiz at mahaharap sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code. Alam niyo mga kabayan, itong mga scammers, kapag masakuti na, ang daming palusot, ang dami nito mga, alam niyo na may sakit, kailangan ko nito ng pera, kailangan po manlaga dito, ganun po yung mga scammers mga kabayan, ang daming palusot talaga sa buhay. So speaking po of scammers, mamaya ipapakita ko ng mga kabayan yung sinabi ko sa intro na meron po itong na-scam na isang mayor, isang colonel, general, or yung ibang mga mga higher officials mga kabayan dahil dito sa isang investment scam. But for that, iset muna natin ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At nandito sa ating lista mga kabayan, i-greet natin si Ma'am Milagros de Arilo, Febro Nula, Marlon Castillo Valenzuela, Marquez Hernandez, Rusa Gonzaga, Juliet Cerdan from Aklan, hi to Sis Queen or Pusong Inami, Angelita Holsinger, Noriena Tori, Kelly Mall, Maricel Nabora. Nandito rin po sa ating listahan si Mama Iti Baisa, Estrella Centino, Len Gonzalez, Jennifer Brems, Margarita Iglesias, MLCO Gameplay Vlog. Hi to Manuel Riantar, JB Bautista, George Bautista, Gemma 3306, and nandito rin po si Bert De Lara, Barb Tabihi, and Aurelia De Lara. Hi to Ma'am Jelen Quezon. Nandito rin po si Ma'am Ryan World Begins from Virginia, USA. Isara natin si Ma'am Carlia, si Beer Whitler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Teta S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. And hi to Jeriel Rafael and Jim Rafael Tulen by Rodolfo Randara Rabor, Dahi ni AJTV from South Korea, to Nevelia, and hi to Virgilio Villanueva. So, for more details, let's watch this. Inaresto ng NBI ang isang lalaking nasa likod ng milyong-milyong pisong investment scam. Kabilang daw sa mga nabiktima ng sospek ang ilang bigating negosyante at maging ilang politiko. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Walang kawala sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang lalaki na ito na kinilalang si alias V. Inirereklamo siya ng syndicated staff dahil sa umunoy investment scam. Kabilang sa nabiktima niya ang negosyanteng si Abet Mariano. Nahikayat siya ng sospek na mamuhunan ng 3 milyong piso nitong Enero lang para daw sa isang negosyo. Sinabihan pa raw siya na manghikayat din ng mga ibang mamumuhunan para sa mas malaking kita. Ang investment is kikita ng 5%. Tapos pag ikaw yung nag-invite, may commission ka. May 3% ka. Doon ako napa-invest. May kasama ring pera ng ibang mga kakilala, mga investor.
Kaya medyo masakit kasi ako yung magbabayad sa kanila. 150,000 pesos kada buwan daw ang inaasahang kita ni Abet. Pero makalipas ang isang buwan, nalaman niya na talbog pala ang mga cheque na ibinigay sa kanya ni alias V. Ayon sa NBI Cybercrime Division, may mga nabiktima na rin daw si alias V na mga politiko at iba pang matataas na opisyal. Meron siyang nabiktima ng mga politicians like mayors, even in uniformed personnel. May colonel, may general. Ang nalaman pa nga namin, yung isang general is nagbigay ng 10 milyon as an investment pero nawala din. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang sospek. Paalala naman ng mga otoridad, do background check first. And then huwag kayong maniniwala doon sa kanyang tinatout na accomplishment niya o successes niya through social media kasi kayang i-manipulate yung social media, yung information doon. At the end of the day, yung pera niyo ang nakasalalay dyan. Okay, so yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo sa panalangin ngayong Biyernes nang habang tinatapos namin ang buong linggo ng trabaho. Inilalagay namin ang aming tiwala sa iyo dahil alam namin na kapag kami ay nananalangin, may magandang mangyayari. Hindi lamang para sa mga pinagdarasal natin, kundi pati na rin sa atin. Kaya't kami ay lumalapit ng buong tapang sa trono ng biyaya sa pagkaalam na iyong didinggin at sasagutin kami kapag kami ay nanalangin. Ngayon, hinihiling ko po na hayaan mo ang isang espiritu ng kapayapaan at kaginhawaan na paligiran ang mga nasasaktan at nabubuhay sa takot at puno ng pagkabalisa. Bigyan mo sila ng kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Hinihiling ko na pagalingin mo sila ngayon sa anumang nakikita mo na nangangailangan ng kagalingan sa kanilang buhay. Hayaang ang kanilang araw ay mapuno ng kapayapaan at ng iyong presensya habang pinangungunahan ng banal na espiritu ang daan. Aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.